Happy morning muli po, MJ. Happy morning, Denzel. Yung ating butihing anak dyan. Mabait nga ba ito si Denzel? Okay po, mga mahal at tagapakinig, ito na po ang ating napapanahong buhay-buhay. Ay mula po ito no sa ating kaibigan na isang arkitekto po no at John Adamson yan. So, meron po kasi siyang katanungan hinggil sa komunidad kung saan ay hinihiling niya nga daw kung anong komento ng inyong lingkod dyan no, sa kanyang tanong doon sa tanong na ito na what do you think a community is or how would you define a community? So, yan po mula kay Miss Rochella Malit. Yan po, yung ating future architect ng Adamson yan. Happy morning muli sa iyo, Rochelle. Para sa iyo ito ha, yung ating napapanahong buhay-buhay. Dito na lang natin sasagutin. Sabi niya nga ay sana mailagay din sa YouTube. Opo, ilalagay natin ito sa ating YouTube kasi po gamit nila ito sa thesis nila. Ayan. Okay, Miss Malit, para po sa inyong lingkod, ganito po, no? Kung titingnan natin ngayon, Miss Malit, sa pangglobong komunidad na lamang. Kung dito sa Pilipinas, medyo marami na tayong alam. Kasi yung panglobo, MJ, ay halos pare-pareho rin. Yung hitsura, yung na uri ng komunidad. Ano po, halos magkahalintulad. Kaya, para mas maganda, pang globo na lamang po yung pag-uusapan natin na komunidad ng ating panahon po ngayon. Ano po? Kasi po, karamihan sa komunidad, Miss Malet, ay malayo-malayo ito sa pagiging uliran. Aminin na po natin. Ano ba yung uliran? Uliran, yung huwaran, yung masinop, yung kaaya-aya, walang hindi maganda, 'di ba? So lahat maayos, maganda, parang paraiso na rin. Pero ngayon, parang hindi na po. Ano po aminin natin? Marami ng depekto. So ano ba yung depekto? Nako, pag-uusapan maya-maya lang. So, alam mo, Miss Rochelle o Miss Rose, hindi naman Rochelle, ano bang palayaw mo? Hindi natin na itanong, ano? Text, nasa school kasi ngayon eh, hindi maka-reply. Okay po Pero happy morning muna mga Adamsonia natin dyan lahat. Lalo na po yung si Apple at si Angge. Ayan, mga future architect po natin yan. Okay, so, uy, yung professor din na architect, syempre, batiin pa rin natin. Si, Professor Mondelio. Yan, sorry na interview natin no, no? Happy morning po sa iyo, Monde. Yan, Architect Monde. At mga taga UAP natin, happy morning po syempre. Bago natin pagpatuloy ito. At syempre yung pinakamagaling na arkitekto na kilalang kilala na natin, syempre si Architect Aaron Supremo. Yan, happy morning. At yung isa pang architect din, Architect Rapi Recto. Tama. Diyan sa RDBT. Ayan po. Israel, happy morning din pala sa'yo. Ayan. So, marami tayong mga arkitekto. Pero malalalim ko magtanong, ano. So, eto para special po ito kay Miss Malit na hindi naman po lahat ng mga mamamayang ito or na ay pwede natin pakitunguhan ng pantay-pantay, MJ. Talagang magkakaiba yan, ano po. At hindi magkakatulad po yung mga oportunidad ng bawat isa po sa atin. Ano po? At Miss Malit, kung titingnan natin po ay milyon-milyon na yung napagkakaitan ng anumang hindi nga nila naisip kung sila'y bahagi ng komunidad. Ano po? Ano po ibig sabihin? Halimbawa po, may isang naninirahan, ano po, doon sa isang malaking lungsod or sikat na lungsod or sa amang sulok ng lungsod, basta lungsod, MJ. Tapos ay itinuturing niyang yung sarili niya na mapalad daw siya sa paano man po mayroon siyang refrigerator, subalit yung tahanan ng kanyang pamilya ay barong-barong lamang nayari sa lata na kung saan nakatayo lang ito sa tabi ng isang marmol na nicho. Sa ibabaw na nicho pala. Kumbaga, nasa lungsod nga, pero nasa sementeryo. Pero feeling niya ay mayaman na po siya kasi may
refrigerator. O, diba? So, hindi niya na-feel yung, ay, mahirap pala siya, MJ. Hindi niya alam yun, no? Ito pa, tulad po ng kalahating milyong iba pa natin na mga kababayan dyan, mga mamamayan natin, ganun din po sila, nakatira rin po pala sila sa mga naglalakihang sementeryo. Opo, dumalaw tayo sa amang sulok ng mundo na mga sementeryo, may mga nakatirang pamilya po dyan. 'Di ba? Aminin po natin yan. At yung mga hindi lamang, no, na nakakalungkot tingnan, MJ, nagsisiksikan pa ang mga ito. Nasa sementeryo na nga, nagsisiksikan pa po sila. So, overpopulation pa. 'Di ba? So, kaaya-aya ba? Uliran ba ang tawag diyan sa isang komunidad na may ganito, MJ? Ba? Pero po, napakaraming tao po ang lumipat na ang reklamo naman nila ay lalo na dito sa mga nicho. Sabi nila, halimbawa may 20 kilometro mula sa kanilang tahanan, nakikita naman nila yung mga pribadong mga lugar, mga bagong maluluhong tirahan, na kung saan napaka-elegante nito, MJ, dahil may mga restaurant at may pagkalalaking-laking laruan, mga golf na mayroong mga ilang hole yon. Pag mga 20 plus na butas lamang, abang lawak-lawak na yun, MJ. So, ganun ang kapitbahay nitong mga sementeryo, etong mga kababayan natin, mga mamamayan natin na nakatira sa sementeryo, na ganun. So, kita mo na yung komunidad natin, MJ, kung ano yung mga hitsura. Hindi pantay-pantay. Ano po? Kaya, Miss Malet, pansinin natin ito, ano po, na ang komento na inyong lingkod talaga ay yan ang nakikita po natin sa buong mundo, hindi lang dyan sa Pilipinas. Yung agwat, no, ng bawat isa, hindi natin namamalayan. So, at hindi lamang po, ang mga maralita natin ay dyan sa mga nakatira sa lungsod, ay lagi po silang nasasalot eh. Di ho ba? Bakit? Halimbawa, yung kapitbahay nilang may mga golf course, ano po, piling-pili lang dyan yung mga gumagamit ng golf na yan. Pero subukan mo, yung mga nakatira sa sementeryo pumasok doon sa bakod na yon, baka itinaboy na po sila. Ano po, at talagang pinipili lamang ng may-ari ng golf course ng kapitbahay nila kung sino lamang po ang pwede maglaro. So, simbolo po ito ng piling mga tao. Ayan. So, aminin natin, ito po ay kapwa isang bago at matatawag natin na nakayayamot na mga bagay. Ikaw kaya, MJ? Ikaw, presidente? Tuwang-tuwa ka ba na makita mo yung ganyan sa palibot mo? Paano sila nakakakain? Paano sila magmangako ng todo-todo ng pabahay? Kailan lamang, di ba, yung ating napapanahong, alam mo ba, yung pabahay? O, asa na, ilang bilyon ng population natin? 7 billion. 2015, bilangin natin magkailan na ang mga tao, tas kukonti lang yung pabahay, kinukurap pa. Di ho ba? So, yan po yung ating komunidad sa ngayon, Miss Malet. At yan po ang ng inyong lingkod. Pero hindi pa yan tapos. Napakadami pa nating pwedeng sabihin. Kaya po, yung ating pangglobong komunidad na ngayon, Miss Malet, malinaw po na mapanganib na po ito. At dahil magkasabay po na umiiral itong karangyaan at yung labis po na karukhaan, hindi ho ba, yung kahirapan, ayan, sabay po yung dalawa na yan. Ano po, so, para sa inyong lingkod talagang hindi po ako masaya, no? At pansinin na rin po natin ito, Miss Malit, yung patuloy at itong pandaigdigang pagdagsa ng mga tao po na may mga idea, may mga balita, may mga salapi, at may daladalang mga teknolohiya, na kung saan po lumilikha po sila naman ng mga bagong pangglobong komunidad na naman, na nagdudulot pala ito ng kapakinabangan daw, no? Ngayon, kumustang karukaan pagdating dyan, pag dinagsa po ito ng mga taong ito, ng mga iba-ibang balita, mga pera, mga teknolohiya,
habang ang mga kababayan nating iba dyan na nasa nicho na nakatira, o hindi na lang sa nicho, doon na lamang sa kabundukan, sa gilid ng bundok. Meron din dyan sa ilalim ng tulay. Diba, MJ? Alam niyo po, sapagkat ang mga ito ay naipakilala na yung mga yan, yung dadadayuhan na yan, na isang lokal na kultura ng komunidad na kung saan ay kumikita po sila at napakalaki po yung mga kinikita ng mga ito na kahit sinong mga taong nasa palibot nila nitong balitang iyan, mga teknolohiya na yan, ay yayaman ka. Opo, totoo yun. Ngayon, tulad na nabanggit natin nung nakaraan na sinisisi naman ng mga mayayaman itong mga maralita, yung kakarukhaan ay tamad lamang daw po. Naku, mali-mali po yan, hindi po tamang kaisipan po yan. Ano po, tingnan natin kung sino po ang hindi po pantay sa ating komunidad. Ano po, at paano nagiging nakakalungkot. So, subalit, eto tandaan natin, nakakalungkot nga, na hindi naman nakakarating pala yung mga kinikita nila, yung mga limpak-limpak na salapi na ito para sa lahat. Kasi 'di ba, MJ, yung pamahalaan natin, yung gobyerno natin, wala nang ginawa yan kundi mang-akit ng kung ano-anong mga teknolohiya, ng kung ano-anong mga propaganda para lamang po kumita yung gobyerno. At kapag kumita daw ang gobyerno, para doon sa mga dukha. Pero ang tanong, talaga nga bang nakarating? Sabi hindi nga daw po Hindi ho ba? Subukan nyo mag-interview lamang ng 5 mga dukha dyan. Nako, kahit nga po pambili ng itlog wala nga pong binigay ang gobyerno dyan. Di ho ba? So yung salapi na kinikita ng mga mayayaman na ito, na nagsipagbayad ng malalaking buwis, hindi naman po talaga nakarating yung salapi na to para doon sa lahat. So, yan po ang komunidad natin ngayon. Miss Malet, na kung saan po, napagmasdan na po natin yung mga mahihirap na mga nakatira sa ilalim ng tulay, sa sementeryo, at yung kanilang mga kapitbahay, mangilan-ngilang tao po lamang ang nasisiyahan sa pakinabang ng globalisasyon, na tinatawag yung papaano na yung mga dito sa local lang sa ating bansa at sa ibang bansa pa. Ngayong globalisasyon na yan, tunguhin talaga nito, yung ang mga karukaan, ang mga maruruka, ang mahihirap, hindi naman po talaga nakarating. So, talagang marami pa rin, aminin natin, na mga nagdidildil ng asin. Naku, aminin natin, inyong lingkod nakaranas din po yan. Kumikita tayo may sweldo po tayo pero one time, bigla masagaran tayo, di ba MJ? Nasubukan po natin magdildil ng asin na kahit yung isang itlog pagkakasyahin, 'di ba Denzel? Aminin natin 'yan, magpakatotoo tayo. Pero po, isipin na lang po natin paano na yung mga hindi po sumasahod talaga, or yung minsanan lamang po na magkaroon ng kita. Kung yung tayo regular na kumikita ay nasasagaran din. So yung pa kaya mga yon. Okay, at bagaman malayo po sa pagiging uliran, yung komunidad na ito, sa pangglobong komunidad na ito, ang proseso ng pangglobong pagsasama-sama ng mga bansa po talaga ay malamang na di talaga mababago yan. Ano pa kaya dito sa ating bansa, MJ, dito sa Pilipinas? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ayan pa, handa ka pang pumatay para lamang sa bayan mo, at para makilala lamang yung bansa mo. Ayan, so kaya yung mga anak namin ayaw kumanta yan yung pambansang awit, dahil siyempre love, kailangan maging uliran. Patayin mo yung kapwa mo para lamang po may pagtanggol mo yung bansa mo. Nasaan na yung pag-ibig? Samantalang kumukuha ka naman ng buhay, hindi, nakikitain mo ng salapi doon sa kalaban mo, tapos gusto mong mamatay. Ano ba naman kaisipan yan? Kaya mabuti na yung mga anak ko talagang naninindigan yan sa eskwelahan. Okay, yata yan yung ating pangglobong komunidad. At talagang kahindik-hindik, kalungkot-lungkot yung kahindikan. Ano ba yung Tagalog natin? So, ito pa po doon po sa Watchtower Library, may binanggit po sila doon. Check na hindi daw po isa sa rin ng mga tao ang sa komunidad
yung TV. Itatapon yung kanilang mobile phone. Tapon ba natin to? Kaya natin. Tatapon. Tapon kaya natin to? Hindi ko kaya. Wala ako matatanggap na text. Malay ko ba kung sino yung mga ka-text natin na mahalaga. Ano po? Totoo yun, no? Hindi natin kaya itapon yung mobile phone, TV, at yung mga o kaya naman computer, pag sinira natin itong computer na ito, hindi nyo na mapapanood ang Happy Morning. Hindi natin kayang sirain. At yung pumunta tayo sa mga lupain, sa ibang lugar, mabubagot naman tayo, 'di ba, MJ? So, yan. Tiyak na hindi natin gagawin ito. At ayon pa rito sa Watchtower na nakuha na naman ng inyong lingkod, ay lubusan pang ibubukod daw ng mga bansa yung kanilang sarili mula sa ibang bahagi ng daigdig sa pampolitika at pang-ekonomiyang paraan. Tama ba ito? Totoo ba ito? Dahil malamang daw po ay hindi ito mangyayari. Oo. Hindi nga, siguro. Ano po? Ano ho sa palagay nyo, mga mahal at tagapakinig? Miss Malet, kung ikaw kaya. So, eto po ha, walang sinuman ang may gustong isang tabi lamang yung pakinabang ng globalisasyon. Kasi, yung globalisasyon na yan, ay yun ang binibigay sa atin, sa ating komunidad, Miss Malit, itong mga teknolohiya na ito. Ano po? At, ang tanong pa dyan, kumusta naman ang kaakibat na suliranin ng bagaman magandang isipin, magandang tingnan, ano po na, uy, may cellphone tayo, o may computer tayo, napapanood ang programang Happy Morning sa sulok ng mundo, aba, ang ganda, di ho ba? Tapos, nako-contact nyo ako, pa-Skype tayo, pa-Viber tayo, text lang, pero yung suliranin, ay meron po pala. Ano po? So, ang mga ito po ay nagiging sanhi ng tumitinding pagkakabahala na po pala na hindi po natin namamalayan ito at naapektuhan ito ang buhay nating lahat. Tama ba, Denzel? Nakikinig ka ba, Denzel? Para naintindihan mo, anak, pagbalang araw, pag ikaw ay lumaki na at nagkapamilya ka na. So, ngayon pa lang, di ba, bilang isang bata, Denzel, nararamdaman mo na ba yung hindi pantay-pantay sa ating komunidad, Denzel? Oo daw. Ganun daw. So, yan. Kaya po, isaalang-alang natin na maikli lamang yung ating ilang mga bagay na seryoso at di kaayang-ayang mga epekto ng globalisasyon sa ating komunidad. Halimbawa, yung lumalawak na agwat, ano po, number one po yan, ano po, hindi kailangan naging pantay-pantay yung pamamahagi ng kayamanan sa daigdig. At subalit po ay pinalawak lamang ng globalisasyon sa ekonomiya ang agwat ng pagitan ng mayaman at mahirap. Yun po ang totoo. The more na maraming yumaman, MJ, marami rin pong naghihirap. Ano po? At pinangyayari din po ng pangglobong komunidad na ito ang halos ilang bilyong katao. 3, 4 bilyong katao, halos kalahati ng buong kabahayan natin na mabuhay sa 100 piso lamang o mababa pa rito sa isang araw, sa isang daigdig na may di mapapantayang kayamanan. Tama. Diba? Ako na lang nagtama, walang sumasagot eh. So, si MJ dito tatango-tango na lang. Tsaka si Miss Malit ganun din. So, halimbawa sa Estados Unidos po, ano po, yung mga negosyante po doon, napakagaman. Yung iba doon, hindi naman po lahat, baka naman may nakikinig dyan taga Estados Unidos. Hindi lahat, marami na mga gahaman po doon ng mga negosyante. Ayan ang paliwanag ni Larry Summers. So, hindi po ako. Kalihim po yan ng ingat yaman doon sa Estados Unidos noon. Siya pa kaya ngayon? So, ayan po, no? At sabi pa rito, hindi nagtatayo ang pangkaraniwang mga bangko doon sa mahihirap na komunidad sapagkat walang kikitain ang mga bangko roon. Kaya tapansinin natin, diba, sa mga probinsya, MJ, walang gaanong bangko dahil nga naman, sino magde-deposit sa kanila? Kaya pag nagde-deposit kasi tayo doon, sila kumikita, ano po, naimba ka ng mga salapi. At
Eh, hindi rin naman natin masisisi si MJ pag may bangko doon, hold up naman. Ini-NPA naman. So, takot din ang mga negosyanteng ito. Ano po, hindi nila ano yung kanilang kagahaman. So, ito pa yung mga dapat natin isaalang-alang sa yung sa maikli ay yung ilang mga seryoso, no, na di kaaya-ayang epekto ng globalisasyon. Kanina yung di ka pantay-pantay, ngayon naman po yung kultura. Kumusta? Ha, yung mga kultura po natin, at kasali dyan sa iba pang larangan na ikinababahala yung pagkakasalungatan ng kultura, aminin, at yung paglalaganap ng mga materialistikong mga paniniwala, aminin, yung mga pagpapalitan ng mga idea ay isang mahalagang pitak ng globalisasyon po yan, pero wala naman po iba pang magandang halimbawa sa pambihirang pangyayari ito kundi ang internet sa etong ginagamit po natin. So, nakakalungkot dahil instead na nakakatulong, ang iba ay hindi na ginagamit sa tama ang internet dahil hindi lamang po naghahatid ng kapakipakinabang yung mga binibigay na impormasyon ng internet para sa kultura at komersyo, pinalalaganap naman ng ilang website, halimbawa yung pornografya at pagtatangi ng lahi. O, di ba? 'Di ba? Aminin natin. Pornography, alam na natin 'yan, MJ. Ito na rin yung pagtatangin ng lahi. Ginagamit na rin po ng mga ng internet na 'yan, no? Dahil sasabihin ng isang bansa, sila ay mas magaling kaysa doon sa isang bansa. 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng war, ng laban-laban. Tapos bansa pa natin, kakantahin pa sa pambansang awit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ayan, handa rin tayong pumatay. O, pagtatangin ng lahi po yun. Diba, MJ? Gusto nating pumatay. O, okay, iwanan na natin yan. Meron pa, pagsusugal, talamak ang sugalan sa website, sa internet. No? At hindi lang yan, mga espesipiko pa nga pa yung itinuturo nila dun dahil gumagawa sila ng bomba, saan? Sa bahay. Oh, bongga, 'di ba? May bomba sa bahay. Kaya po, meron po talagang napakalaki impluwensya po ito, no? Yung globalisasyon na yan, na bagaman nakakabuti, pero yung mga hindi matitino ang utak, ay ganun pong ginagawa. Ito pa, kumusta ang television natin? MJ, dati-dati ano ba yung mga teleserye natin? 'Di ba yung magagawan pa yung mga tao nung araw pag teleserye dahil ang pinapanood nila noon yung may love story pero wala namang laplapan. Walang ganyan, walang hubaran. Ngayon, grabe na po, teleserye lang, grabe kong magkayakapan, grabe kong tapos mga salita na hindi dapat ilabas, nilalabas na, mga bad words, nilalabas din yung araw, talagang piling-pili yung mga salita na ilalabas na itong mga writers. Kaya mga ipakana dyan, mga writers, hindi itong mga artista. Mga artista umaarte lang sila, sumusunod lang sila sa kagustuhan lang nilang kumita din, Pero kung ako artista, mamimili din ako ng tamang lyrics. Bakit? May mga artista naman, MJ, na talaga pong hanggang ngayon na po sila na may matataas na reputasyon o moral, no, na talagang ayaw nila na mga ganyan. Papepermahan mo lang naman ng kontrata So, pag makikilala ka na, ay, itong artista na to, ayaw na mga ganito. So, oo, kung lahat ng artista nagkaisa ng ganyan, di walang writers na mapagsamantala ng mga bad words, At walang director na nagsasamantala sa mga katawan nitong mga artista na naghubot-hubad dyan. Teleserye lang. Di ba? Bato-bato sa langit, taman huwag magagalit. At kapag mga director niyan, walang maipapalabas ngayon, etong mga manyak kaya, gagana pa kaya yung kanilang yung kanilang laman, init ng kanilang katawan para mambiktima ng mga kababaihan. Wala na kasi sila napapanood, syempre puro kabutihan. Baka mapabuti pa itong mga manyak na ito, 'di ba, MJ? So, nga lang ganyan ang komunidad natin ngayon, Miss Malit. Talaga pong nakakalungkot. At talaga malaki ang impluwensya po ng globalisasyon sa komunidad, yung mga television, ng mga internet,
So, nalalason yung mga isip ng mga tao, lalo yung mga bata. Mga bata pa lang ngayon, may mali siya na. Ano ho? Nakita mo, naglalaro lang ng mga computer games, gulat-gulat ka na lang, iba nang pinapanood, pornografiya na. Ang babata pa. So, nakakalungkot. Yun po yung mga komunidad na natin sa ngayon. Eto pa, yung mga mensahe na pelikula sa daigdig. Malimit yan, nagmumula sa Hollywood. Ano po, sikat ang Hollywood. Para pag artista ka ng Hollywood, wow, bongga ka. Pero nung yung mga pelikula po kaya nila, nagsasaad po kaya ito ng tamang moral, ano po? Yung pangunahing pinagmulan ng kwento sa daigdig ng pagkukunwari ay ang Hollywood. So, punong-puno ng kaplastikan. Yung puro kunwari. Kaya yung pamantayang moral, wala na, bagsak. Kaya po, yan ay pinapakita ng pagkalalalaking industriya ng libangan. At malimit po ay nagtataguyod yan ng materialistiko or materialismo, karahasan, immoralidad. So, the more na lumaki ang lungsod, marami mahirap, taglay niya ang tatlo na yan: materialismo, karahasan, immoralidad. So, naari yung pamantay, malayo na po doon sa mga lokal na kultura na maraming bansa sa daigdig. Kaya po ay gayon pa man, imposibleng may magagawa itong mga gobyerno natin dyan na nangangako ng maayos na komunidad daw, pero napapako lamang ang mga ito. At yung mga tagapagturo, sila pa ang nagtuturo ng mali, no? At mga magulang na dapat din na tumulong para sugpuin ang mga kasong ito, sila pa yung nangunguna din, no? So, nakakalungkot po. Eto pa, kumusta ang krimen at terorismo? So, pinag-isa rin po yan ng mga sindikato ng krimen tulad ng multinational na mga korporasyon. Kumusta? At ayon nga dito sa Watchtower, yung kanilang kapangyarihan daw po ay mga nakalipas na mga ilang taon, marami sa mga ito daw po pala ang kumikilos nasa buong daigdig. Itong mga krimen at terorismo. Diba kailan ng mga balita ngayon, mga iba-ibang terorismo po sa ating bansa, matindi, po, hindi lang sa ating bansa, buong mundo na. Pasabog ng dinamita doon, pasabog dito, kung saan sabog-sabog. Baka sasabugan tayo dito, MJ. Naku, baka may nakikinig na mga terorismo po dyan. Peace, love. Magbago na po tayo, wag naman. So, ito lang po ay paalala lang naman po. Kaya na po napatunayan din natin na naging isang mahusay na kasangkapan ng di tapat na mga eksperto sa computer ang internet. Dahil noong 1995 pa pala, MJ, ninakaw na nitong mga hacker natin, yung mga eksperto sa paggawa ng paglutas sa program computer. Sila rin yung mga nangunguna. Dahil yung mga impormasyon na nagkakahalaga pala, MJ, milyon-milyon. O, diba, 1 milyon noon, di ilang milyong dolyar na ngayon. Halimbawa, meron palang 20,000 na mapribadong numero ng credit card na alam nila. Imagine mo yun, kaya ayoko na mag-credit card minsan natutokso po talaga ako na magkaroon yan. Kaya po, dahil dito, na mga hackers na mabiktima ka po at hindi natin alam, yung mga piso-piso lamang na nakukuha dyan sa credit card na hindi natin alam saan pupunta. Kung ilang tao dito sa Pilipinas na lang na may mga credit card, piso-piso bawat isa. Ang yaman na talaga. Mga hackers po ang may kagagawan yan. At hindi lamang po yan, yung pagnanakaw sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagong teknolohiya ay hindi gaano mapanganib at mas malaki ang kita po nila. So, ang paliwanag dyan ng isang Kastilang bankero, wag na natin banggitin, baka hanapin siya ng mga hackers. Kaya ginagamit po yan ng mga terorista. Ito mga pamamaraan ng globalisasyon, no? Kaya dahil sa pangglobong saklaw ng pagbabalita, yung pagkidnap sa ilang turistang taga-kanluran sa liblib na lugar sa planeta, tumutulong pa po pala ito para mabigyan ng kagyat na publisidad yung halos anumang kawalang katarungan sa politika. Kaya nga mga media rin natin, may responsibilidad po tayo, hindi lahat pwedeng ilabas. Ano po? Dahil magbibigay ito ng impormasyon doon sa mga terorista.
at alam na nila kung paano ka lusubin uli o saklawin uli. Ano po? Kaya po mga media natin yan, wag na tayo mag-media-media naman dahil lamang sa gustong sumikat. Ano po? May kaakibat na responsibilidad din po yan na hindi tayo basta-basta maglalabas ng mga impormasyon na alam natin na lalong lamang na magkakaroon ng kaguluhan. So, marami pa po na makikita natin, Miss Malit, yung mga nakakalungkot na tanawin ng komunidad sa panahon po natin sa ngayon. So, kahit sa ang sulok po ng mundo natin po ngayon, halos pareho lang ang tanawin na sa komunidad. Kaya sa bagay, malapit na ang wakas ng sistemang ito. Lagi natin ulitin para pag nag-Armageddon, excuse na tayo dyan, MJ. Wala tayong ginawa kundi mag-warning. Pero hindi naman po natin nila lahat. Para lamang po yun sa medyo nakakaunawa doon sa salita ng Biblia. At darating ang panahon ay magkapantay-pantay na rin po natin. Diyan natin matatawag yung isang ulirang komunidad na Miss Malit. Kapag po, siguro, kung totoo na si Jesus na maghari dito sa lupa. Yung prayer natin, dumating nawa ang iyong kaharian na kung paano sa langit ay ganon din sa lupa. So, may gobyerno ng Diyos na itatatag dito sa lupa. Baka, yung hinahanap natin na ulirang komunidad, doon na natin makikita. Kasi nga, dekada na, MJ, ay hindi pa natin nakikita ang ulirang komunidad ngayon. So, yung mga nabanggit ng inyong lingkod, yan na po ang komunidad natin ngayon, Miss Malit. Aminin man natin ito o hindi. Di ho ba, mga Adamsonians natin dyan, mga professor po natin na mga taga-Adamson po, alam na alam po nila ito. Ano na po yung tanawin ng komunidad natin. At, bagaman puno po ng mga mauunlad na lugar, pero puno rin po ng mga karukhaan ang bawat sulok po nito. Kaya talaga po marami ang bagay na nakakalungkot. So, yan lamang po yung ating napapanahong buhay-buhay at tayo'y bumati muna at magpapasalamat doon sa mga kaibigan natin. Si Miss Lorna Pangatadokoro po, maraming salamat dyan sa Japan. Michael Ribaya, happy morning sa iyo. At kay Frank Malig Manalo Jr., Rico Palago Riota, happy morning. Jenicel Ruth Macaranas, happy morning. Si Chari Big Juan, happy morning. At syempre, si Mami Lani Lee, happy morning po sa inyo. At si Loreline Glareta Tortuga Dumaong ng CDM, Centrist Democratic Movement po. Yung mga gusto pong yung kanilang pagiging leader, ma-improve pa, hanapin nyo lang po si Loreline Dumaog. At okay, at yan lamang. So, maraming salamat. Sana Miss Rosemary Rosalie Malit, tama ba? ay nagustuhan mo yung komento na inyong lingkod o kasagutan na inyong lingkod sa hinggil sa ating komunidad sa ngayon, no? Yan lamang po at sa tulong din po ng Watchtower tayo at hanggang sa muli sa Monday. Abangan niyo po ang mga panapanabik na mga segmento dito sa ating programang Happy Morning. Ang inyong lingkod magpapaalam na po, Miss Horizon Chaser. Ang pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all. Yes, yung na. You bring the sunshine into my life. Your lips are burning and the feeling is bright. I can't believe it's true that you're mine. Don't let me down, down, down. Happy. Nice to be happy. Everybody should be happy. It's so nice to be happy. I just pray you never. Support.